pala ako pwede. No, 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 no. Pwede ba yung ginawa ko? Hindi ko alam ah. Bawal ba yun? Hindi ko alam ah. Kamote Riders ang tawag ng Motorcycle Philippines Association sa mga nasasangkot sa mga ganyan. Malaahas ang pagmamaneho sa kalye at wala umanong alam sa mga basic na batas trapiko. Okay guys, for today's video, meron tayo na budol na, ano ba tawag dito, abal-abal. 150 lang po ipapagas niya sa akin, tapos dito siya sa akin na angkas. Papatid siya sa Olivares. Lapit lang naman. Ayan natin kung ano magiging reaction niya. Good morning my neighbors tayo ngayon. Pag Olivares, ang nga ba daan natin? Wala pang alas 10, sarado pa pala yung daan sa may papuntang service road. So pagkanan ko ng airport, shit, dat pala, nag-U-turn na lang ako. Cash na lang tayo para save si Ate Johan. Anyways, I would like to take this opportunity para mag-sorry sa mga kapitbahay kasi napakaingay ng motor. Pero grabe, no? Hindi ko pa rin ramdam na nahihirapan siya kahit medyo mabigat kaming parehas. Sisiyo pa rin sa Rebel 1100 yung tandem riding or may angkas. Ay, puro. Ayan, kala ko may cash pa rin pa nga pala. Buti na lang. Huwag doon kasi tayo tumaan, traffic dito. Para dito, dire-diretso. Wala tong wala tong RFID. Hindi pala ako pwede. No, 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 no. Pwede ba yung ginawa ko? Hindi ko alam ah. Bawal ba yun? Hindi ko alam ah. Yun nga, dahil sarado yung sa may Rotonda, Service Road, 10 AM pa siya nagbubukas. So, doon na lang tayo dumaan sa expressway. Pero hindi ko sure kung yung galing ng exit ng tollgate, pwede ba yung ginawa natin na kumanan tapos parang U-turn na hindi ko maintindihan. Wala kasi ako intercom, hindi natin makausap si Ate Joy. Kamustahin ko sana experience eh. Pero kung galing naman tayo ng C5 yan, pwedeng dumire-diretso dito. Dito naman yung labas nyo dahil bukas na siya. Ang medyo nakaka-off lang dito, nag-viral yung kanta na sa kapunta to the moon. Sa kapunta to the moon, moonwalk, bakanyake, watak ang mag, bengkong, watak ang shots, engine support. Lubak-lubak kasi yung kalsada, hindi pa naayos masyado. Daanan lagi kasi ito ng ng truck. Ito pa, yung traffic dito, grabe. Bottleneck kasi to guys. Sipin mo gaano kaluwag yung kalsada, and then magiging two-way na lang. Kung one way sana, okay pa. So yun yung mahirap dito. Subukan natin dumaan sa gilid. So yun nga, ito na yun, yung malubak, moon craters. Tawag dyan guys, hindi na moon craters na to. Kala ko sa dagat lang may alon. Sabi niya guys, di daw siya pwede dumaan dito. Hindi kasi nagmamotor din sila, may motor din sila. Yung parang copy ng Click, yung Euro Motors. Dahil nakita niyo yung kalsada dito. Mamaya dito rin ako dadaan. Wala i-U-turn dyan, dito na lang tayo sa ibabaw. Nilipat na yung U-turn dito.
Pag may harang, nilipat. Dito pa rin pala. Pero alam ko dito sa may unahan, alam ko mayroong U-turn na malapit. Dito nakakailang tuloy, nakahawak sa bag ko eh. Para akong kabayo. Kaya makakatak, nararamdaman ko. Oh, may tatawid. Bayad. Ha? Yun oh, may libreng pagkain pa tayo guys. Siyempre di natin tatanggihan yan, libre yan. Ano, napakaingay talaga. Nakakapu na, sabi nga ni Juan Carlos. Ayos naman, di ba mabagal lang tayo? Mabagal lang ah. 70 lang, grabe naman. 70 lang, grabe naman. Okay guys, so yun yung review. Medyo masakit daw pala sa likod tong passenger seat na lagay natin. Siguro pansin ko din kasi dahil sobrang liit ng upuan niya. Ayun yung nangyari. Pero malambot naman to eh. So siguro isa na rin yun sa mga cons ng Rebel 1100. Medyo hirap lang din yung pasahero. Base naman sa ano yan, unbiased review yan. Kapitbahay ko yan eh. So guys, dun muna nagtatapos yung angkas journey natin, char. Till next time.